Hello everyone! Ito naman yung Nanay Gina, ang madiskarting nanay sa balat ng lupa. To this video, mag-share ako sa iyo ng isang diskarte paano makaipon. Okay? So, another diskarte tips para makaipon. So, shout out nga pala una sa ating mga followers. Okay, wala pa tayo masyadong followers dito sa ating page. Kaya nga, paki-like, paki-share, paki-subscribe, no? Sa mga may kakayahan dyan. Okay? So, pwede kayo mag-subscribe, pwede kayo mag-like, magbigay ng comment. Okay? Para ma-recognize ko yung mga presensya nyo nandyan kayo. Okay? Then, pag umaabot kayo sa video na to. Okay? Paki-comment below. Ang ating topic today, marami pa tayong topic actually. Ito yung sa likod ko. Magtanong kayo, ano yung nasa backdrop mo? Okay, si IMG yan. Siya ang original na nagtuturo sa akin kung paano yung i-share ko sa inyo. Yan ko natutunan sa IMG na yan. Okay, so sa mga friends kong nag-share na ako tungkol sa IMG, so sana sabay tayong matuto kung sino to sa IMG. At isa sa mga turo ni IMG is mayroon siyang mission na kuha mo yan dyan, yung 30. So, at the year 2030, 30 million Filipinos financially educated. Yan ang goal, yan ang mission ng IMG. In the year 2030, 30 million Filipinos become financially educated and no family left behind. Okay, so ito na, nag-advocacy na tayo sa pag-iipon para maging, kasi pag may ipon ka, maging wealthy ka. Bakit? Wala namang mga wealthy na walang ipon. O, yun na ang topic natin today is paano makaipon. Una, 10% of your income dapat ilaan mo para sa Panginoon. Okay? Bakit di ba? Ang iba sa atin, pero sa akin, personally, yan talaga ang uunahin ko. Ngunit wala pa yung IMG, alam ko na yung, kasi andyan yun sa Word of God, sa Bible. Na-give natin yung 10th part of our income. So, yan lang ang natutunan ko, 10% sa income, yan lang. Hindi ko pala alam na mayroon palang 20% para sa ating sarili. Dapat bigyan natin ng reward ng sarili natin. Kasi tayo ang nagtatrabaho. Yung asawa mo naman ang nagtatrabaho, ilaan mo yung 20% para sa savings. Yan. Example, 10,000. So, magkano yung 10% niyan? 1,000. So, yun, sa Panginoon yun. Bakit magbigay tayo sa Panginoon? Una, nasa Bible yan, biblical. Pangalawa is, ang Panginoon pala ang nagbigay sa iyo ng strength, no? Yung lakas ba, 'di ba? So dapat i-partner natin siya. Pag partner, meron kayong sharing. Unfair nga, no? Kasi yung ka-sharing mo, yung partner mo, 10% lang sa kanya. Tapos 90% lang sa iyo. Yung 90% mo, kukunan pa yan ng 20% para sa yung savings. So, yun pala. Yun ang kulang sa akin. Hindi ko alam na mayroon palang 20% para sa savings. Kasi tayo mga Pinoy, wala sa ating mindset. So, dito, na tayo. Kumbaga, i-change na natin yung mindset natin. So, magkano yun? 20%. Then, ang 20%, dun ilan na yung natira? 70%. Yung 70%, doon na kayo kukuha ng ating mga panggastos. Doon na kayo kukuha ng pambayad sa utang. Hindi doon sa ibang, kasi kasanayan na natin, no? Pagdating sa pera, pagdating sa sweldo, ubos na. Kasi nauna na si kumpare, nauna na yung tindahan, kasi marami ng utang doon. So, hindi pala. So, the right is, unahin ang Panginoon. Pangalawa, yung yung savings sa'yo, para sa'yo, reward para sa'yo. And then, yung 70 is doon nakukuha yung mga pangangailangan. Paano na ngayon? Hindi naman kasya. Diba? Wala na ngang natira pagdating sa sweldo. Naubos na. So, yan ang pag-uusapan naman natin sa susunod na video. Paano mag-ipon na walang natira? Okay? Diba? Excited, no? Sige. So, next video, kaya nga paki-like, paki-share itong video para sa sunod na video,
updated kayo. Okay? So, thank you. Thank you for watching. Paki-like, paki-share para updated kayo sa sunod nating video. Bye!